Magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kabayan. Pag-usapan po natin itong 24 senators na naglabas ng kanilang salin. So basahin ko po sa inyo ito pong post ng Ping Lacson for a Genuine Fight Against Corruption. Post po ito nitong si Alexe Daniel Saneco Perez. Ito po yung kanyang caption mga idol at mga bayan. Kapani-paniwala ba ito? Mga salin ng mga senador, mga ka-group mates, parang di marunong sa mathematics. Lalo pa kay Quezong Bulok. Ito pong si Quezong Bulok ay ito pong si Senator Chis Escudero. So, inirelease po ito noon pong October 29 mga bayan, alauna ng hapon. Ito po unang-una po si Mark Villar na mayroon pong 1.26 billion. Ang katotohanan ay makikita niyo po sa ating screen mga bayan. Ayan. Pangalawa po itong si Rapi Tulfo na mayroon pong 1.5 billion. At ang pangatlo ay ito pong si Erwin Tulfo. Mayroon pong 497 million. At pang-apat po itong si Migs Subiri na mayroon pong 431.78 million. At sunod po ay itong si Camille Villar na mayroon pong 362.7 million. At sunod po ay ito pong si Ping Lacson na mayroon pong 244.94 million. At sunod po ito pong si Robin Padilla na mayroon pong 244.4 million. At sunod po ito pong si Jenggoy Estrada na mayroon pong 221.22 million. At sunod po itong si Supremo, itong si Lito Lapid mga kababayan na mayroon pong 202.4 million. At ang sunod po ay itong Senate President ngayon na host din po ito ng Itbulaga, si Tito Soto na mayroon pong 188.87 million. At ang sunod po ay ito pong kapatid ni BBM, kapatid ng ating Pangulo na si Manang Amy Marcos na mayroon pong salin na nilabas na 164.995 million. At ang sunod po ay ito pong kapatid ni Jingo Estrada, si GB Ejercito. Mayroon po siyang 137.7 million. At ang sunod po ay ito pong si Pia Cayetano mga kabayan. Mayroon pong 128.29 million. At ang sunod po ay yung kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano na mayroon din pong 109.13 million. At ang sunod po ay ito pong si Win Gatchalian na mayroon pong 89.52 million. At ang sunod po, ito pong si Bam Aquino mga bayan na mayroon pong 86.55 million. At ang sunod po ay ito pong si Loren Ligarda na mayroon pong 79.21 million. At ang sunod po ay ito pong si Joel Villanueva na ay si Rodante Marcoleta pala ha, mga bayan. Sunod kay Loren Ligarda ay ito pong si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta. Ito po 51.96 million. At ang sunod po ay si Joel Villanueva na mayroon pong 49.51 million. At ang sunod po kay Joel Villanueva ay si Senator Bongo na mayroon pong 32.43 million. At ang sunod po ay si Bato de la Rosa na mayroon pong 32.29 million. At ang sunod po ay ito pong si Kiko Pangilinan, asawa po ni Megastar Sharon Cuneta. Mayroon po siyang 26.74 million. At ang sunod po ay ito pong si Miss Insertion, kung tawagin po nila, si Risa Hontiveros na mayroon pong 18.99 million. At ang sunod po ay ito pong si Manoy, yung taga Sorsogon,
si Senator Chis Escudero na mayroon pong 18.84 milyon mga kababayan. So sila po yung 24 na senador na naglabas po ng kanilang salin, mga ari-arian, mga kayamanan mga kababayan. At alam nyo ba mga kababayan na nagbigay po ng reaksyon ito pong dating senador na si Senator Antonio Trillanes IV yata ito kung hindi tayo nagkakamali. Lalong-lalo na binanatan niya po at gusto niya, mga bayan, gusto nitong si Senator Trillanes o ni former Senator Trillanes na imbitahan at imbestigahan ng ICI ito pong si Senator Bongo. So ito po panoorin po natin yung panayam sa kanya mga bayan. Ito po. Magandang hapon po, si Lourdes po ito live kayo sa RMNDZ XL Manila. Good afternoon. Good afternoon po, Ms. Lourdes at sa ating mga listeners. Kayo ho ba ay kontento or may masasabi sa inilabas na SALN, nilalaman ng kayamanan, ari-arian, dito pong Senador Bongo at Bato de la Rosa? Alam niyo, malaking kasinungalingan yan at kung titignan lang nila kung saan umuwi na bahay yan si Bongo, makikita nila na hindi pwedeng ganun lang baba yung diniklaran niyang salin. Nakatira sa Ayala Alabang yan. 4 floors yung bahay niya, may elevator pa magkano ang bahay doon? So, daan ang million po ang halaga nun. Sa tingin niyo po, yung nilalaman ng kanyang SALN ay hindi totoo? Hindi po totoo. Malaking kasinungalingan, gaya ng nasabi ko. At ito ay pwedeng imbestigahan ng media. Kahit samahan nila, buntutan nila kung saan umuwi yan, makikita nila sa Ayala Alabang na napakalaki. 4 na palapag po, 4 stories, may elevator pa. Ilan po ang kotse niyan? Magagara mga kotse. Alam niyo yung mga Escalade na bulletproof, higit po ng 10 milyon yata yun. Isa, ilan ang nakapada sa kanilang bahay. Kaya, tulong po tayo na mga ito. Sen, tatawagan ka po. Neil, patawagan uli na puputol-putol si Sen. Maganda yung mga binabanggit kasi niya. Kay Senator Antonio Trillanes, binabanggit niya po na panahon na para rin imbestigahan. Kung totoo ba yung nilalaman ng SALN ng ating mga senador, especially binabanggit niya po, etong si Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay mayroong pong SALN. Sa kanyang SALN siya po ay may kayamanan. Actually, wala yata siyang utang ang pagkakaalam ko 32.43 million. Si Senador Chis nga, 18 million. Okay. Senator Antonio Trillanes, ulitin ko lang para ho sa inyo, kasinungalingan ang nilalaman ng SALN ni Ginoong Bongo. Opo. Malaking kasinungalingan yan at sabi ko nga po, doon pa lang ho sa bahay niya sa Ayala Alabang na 4 na palabag, 4 stories yan, may elevator pa, makakalahating bilyon na. Tapos yung kotse pa lang po na mga Escalade na mga SUV, mahigit po 10 milyon na kaagad yun, ilan po yun nakaparada sa garahe nila. Kaya pinagloloko na po tayo yan. Bilang isa pong dating mambabatas, sinasabi rin ho ba ninyo na yung SALN pala na didenggoy, naluloko? Pwedeng lokohin, dayain? Kung hindi po magsasabi ng totoo yung senador, ganun po ang gagawin nila. Pero yan ho, napaka-obvious. Kasi, alam nyo, doon lang ho, inuuwi ang bahay, doon na nila makikita. At sadly, wala hong ganong mekanismo yung ating gobyerno na para makikita nila kung nagmamatch nga yung SALN doon sa totoong pagmamayari nila. What if pwede hong sabihin na hindi akin yan, nakikitira lang ako sa sa lolo ko, sa tatay ko, sa nanay ko? Meron po kasi yung tinatawag na beneficial owner na kahit hindi sa'yo nakapangalan,
Pero kung ikaw ang perming gumagamit, ikaw yung beneficial owner. Kaya hindi po pwedeng sabihin yon. Kagaya ho ng, kunyari, itong sa case niya, sa bahay niya, kahit hindi ho nakapangalan sa kanya yan, dalawa lang ho yan. Is either umuupa ka or ang may-ari mo, ang may-ari ng bahay is either magulang mo na noong pa, na nakikitira ka lang, or talagang sa'yo yan, pero sa iba mo lang ipinangalan. Hindi ho naman, yung mga ordinaryong Pilipino, alam nila yan. Kapag umuwi sila sa isang bahay na hindi sa kanila nakapangalan, ibig sabihin nun ay umuupa sila or nakikitira sila sa kamag-anak. Di ba? Pero yung ganito, hindi ganun eh. Ano lang eh, may mga dummies, may mga front, so nakapangalan sa kumpanya, pero talagang kanila naman. So, pwede hong sabihin po ninyo na totoo ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na bilyonaryo si Bongo. Yun na nga po mismo. Bakit sasabihin ni Duterte na bilyonaryo si Bongo? Saan galing yung negosyo nito? Simula early 2000s, executive assistant lang naman siya ni Duterte. Saan nga makakita? Wala, hindi naman negosyante yan. Nasa gobyerno na yan from that point hanggang ngayon. So, di ba? Makikita nyo, hindi naman pwedeng yung negosyo nung sasabihin niya. O yung may negosyo yung pamilya niya. Sinasabi mo, wala kang kinalaman doon. Ibig sabihin, hindi ka dapat naaanggihan nun. O saan na kinuha yung bilyon na sinasabi niya? Ni Digong mismo, in-announce mismo sa publiko na bilyonaryo itong tao na ito. Ano po ang mapapala ni Ginoong Go kung itatago niya po yung kanyang kayamanan, sir, para po sa impormasyon ng ating mga kababayan? Kapag po kasi diniklara niya yung tunay na yaman niya, ang tanong po dito is yung ill-gotten wealth. At pagka kinasuhan ka ng ill-gotten wealth, ikaw ang mag-prove sa korte kung saan galing yung kayamanan mo. O, mauobliga sa ngayon doon. Tapos tatanungin, nagbayad ka ba ng buwis dyan? Kung sabihin mong galing yan sa iba't ibang negosyo. Pag titignan naman yung tax records, wala ka namang binabayaran na buwis. O, problema ho yun. Ang daming palalim ng problema mo kapag diniklara nila yung tunay na halaga. Kaya ganyan po ang ginagawa nila, tinatago nila yung tunay na kayamanan nila. Sen, baka ho pwedeng maipaliwanag lang yung ibinanggit niyo ho kahapon kasi nakuha po namin sa Twitter po ninyo na ipinatatawag ba ng ICI etong si Go? At may binanggit ho kasi kayo na parang tumanggi siya o ayaw niya. Ano po ba yung katotohanan dito? Sabi ng ICI hindi raw po totoo. Meron pong feelers o pinasabihan. Pinasabihan siya na baka imbitahin siya sa ICI. So, yun nga, according sa aking impormasyon, ang sagot hindi daw siya hahanap unless may mga kondisyones. Kasama sa kondisyones na yun, may taga-abogado siya. Itong si Bato daw, tsaka si Jaime, isasama niya para hindi siya ma-sentro. Pero wala pa po yung formal na invitasyon, kaya nga dun sa aking message, nananawagan ako na i-pressure natin, patawag ng ICI si Bongo. Kasi ito, maliwanag po yung korupsyon dito. Binigay po sa tatay at kapatid yung 7 billion pesos worth na kontrata. 200 contracts po yan. Ginamit yung kanyang posisyon, yung kanilang pagkasanggang dikit ni Duterte para mabigay sa tatay at kapatid niya yung bilyon-bilyon na kontrata mo. Maliwanag po na krimen po yan. Si Bongo lang po ba dapat na ipatawag, sir? Dito sa aking issue, kailangan siya ipatawag, pati na yung tatay at kapatid. Paliwanag nila. O kasi sinasabi ni Bongo, di naman daw nila kaano-ano yung wala siyang connection dyan sa Diskaya. Maliwanag po, may sinama ako mga kontrata doon. 5 malalaking kontrata, aabot po ng 900 million pesos na joint venture nung tatay ni Bongo kasama si Diskaya. So, tatanungin lang dapat ng ICI yan. Paano kayo nagkakilala? Kasi nag-partnership kayo. Kailangan medyo malalim-lalim samahan nyo. Tiwala nyo sa isa't isa. Di ba? So, paano nyo yun? Tapos, hindi lang isa yan. 5 kontrata yan. Kaya, marami hong madidiscover yung mga
ICI pag pinatawag sila. Pero ito po ba i-confirm na kung siya po ipatatawag o hindi? Pwede ba siyang protektahan ng pagiging senador niya? Di ba ho, nagpuntahan na doon sila Cheese, Joel, doon sa ICI. Hindi ho pwedeng pati si Romualdez nagpunta na rin doon. Kung talagang wala kang tinatago, bakit ka hindi haharap dyan? Di ba? Isa kong magandang itanong ng ICI sa kanya, totoo ba na ikaw ang nag-rekomenda at nagtalaga kay Bernardo, yung Yusek Bernardo, na siya yung mastermind o ang arkitekto for that matter nung pagkamada ng modus sa DPWH. Yan po, tao ni Bongo yan. Yun po ang problema nila.